Hi guys, it's Bettina and welcome back to another video. So for today's video, we will do a question and answer or Q&A. So nag-ready ako ng mga question, hindi ko alam if ilan yun, pero let's begin. Okay, so let's start for our first question. Our first question is, if you could describe your ideal work in a few words, what would they be? If I would describe my ideal work in the future, I want to be a FA. I want to be a flight attendant. Kaya lang, takot ako sa mga matataas sa lugar. Alam naman natin yung airplane, pero hindi pa ako nakasakay dun. Pero alam naman natin lahat na ang airplane ay pag nagkasakay ka sa airplane, mataas siya kasi mapupunta ka sa mga clouds, ganun. Nasa taas ka din na lugar. Kaya hindi pa ako 100% sure kung yun na talaga yung gusto kong work in the future. Pero sabi nga nila, magbabago pa daw yan. In the future, ganun. Pero right now, gusto ko ding course is tourism. Kasi related siya sa flight attendant. Yon, okay. Second question. What steps can you take right now to move closer to your dream work? Siguro right now, at this time, magagawa ko pa lang to move closer to my dream job or work is to finish study. Mag-aral ako ng mabuti, makatapos ng pag-aaral, makagraduate, and study hard. Yun lang muna yung magagawa ko para ma-move closer to my dream work. Okay. Third question. What are you most afraid of? Takot ako sa mga matataas sa lugar. Katulad ng sabi ko kanina, yun yung 50-50 ako. Kasi takot nga ako sa matataas sa lugar, kaya hindi pa ako 100% sure kung FA na talaga yung kukunin ko na job or yung course na tourism. Kaya, yun. And, meron din akong isa pa, takot ako mawalan ng kaibigan and mawala yung family ko. Yun. Okay. Next question. For our next question, hindi ko na alam if ilan to, pero as you can see, napapanood nyo naman. Kayo na magbilang. Okay. What's the kindest thing someone has ever said to you? The kindest thing that someone said to me, siguro friend ko siya. Friend ko siyang girl. Babae siya. And sabi niya sa chat lang siya, hindi siya personal na pag-uusap. Sabi niya, nag-send kasi ako sa kanya sa TikTok na what's before the end year, bago mag-end yung year, what's the message you want to say to me? May video kasi ako nagaan sa TikTok, nag-scroll ako, then nakita ko yun, sinend ko sa kanya. Tapos ang na-reply niya, proud ako sa'yo, you're doing well. Sana 2026 will be better than 2025. Basta madami na hindi ko nasabihin sa inyo. So yun ang the kindest thing someone said to me. Yun, para sa akin. Okay. May motor na dumaan. Okay. Second question. Next question na tayo.
If you could tell your younger self one thing, what 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 would it be? Siguro mm, do not be so hard on yourself. You're better than your thinking. Na okay ka naman eh. Iniisip mo lang na parang negative yung iniisip mo, pero hindi ka ganon. Parang ganon. And just trust the process and do not be so hard on yourself. Huwag mo i-pressure yung sarili mo sa mga bagay-bagay na hindi naman dapat problemahin. Yun. That's my message, or yun yung gusto ko sabihin sa younger self ko. Okay. Next question. What is the small act of kindness you still remember years later? Okay. So, since naman na ngayon, New Year na ngayon, and 2026 na, ang naalala ko nung last year, ano ba yun? May friend ako, lagi niya akong chine-check if malungkot ba ako, okay lang ba ako, gano'n. Kaya if ever na makita niya ako malungkot, like, kakausapin niya lang ako din, okay na. Girl siya. Hindi ko na sinasabi yung mga name nila, pero friend ko silang lahat. Okay. What moment in your life made you feel truly seen for who you are? Siguro, nung I finally started being myself instead of trying to please everyone. Yun. Ay, English! Galing ah. Okay. Okay, next question. Next question natin. Are you close with your family? Close ba ako sa family ko? Uy! Eto. Syempre, close ako sa lahat. Close ako kay daddy, kay mami, kay ate. Madami ko ang ate. Sa kanilang tatlo, close ako. And kay kuya. Close ako sa lahat. Kaya naman hindi po nakalam, bunso po ako. I'm the youngest child. Ay! Okay, next question. Do you believe friends can become family? Yes, of course. Kasi yung mga friends ko, tinutuloy ko na din sila sa family ko, even na hindi ko sila kadugo, ganon. Hindi kami by blood. But tinutuloy ko na siya bilang kaibigan bilang family ko na rin. Parang sister ko na rin sila. Okay. Next natin. What's your love language? My love language is physical touch. Yun. Mahilig ako hawak ng kamay. Mahilig ako mag-hug, ganon. Yun yung love language ko. Okay. Where do you see yourself in 5 years? I see myself siguro in 5 years later. I see myself in 5 years, siguro, na ako. Siguro, college na ako. Or nagtatabra ako. Ay, hindi pa naman nag-work. Parang, pa naman ng 5 years. Parang maaga pa. Kasi ilang years pa ako mag-aaral. Parang maaga pa yun kasi 5 years, pa lang ako ngayon, grade 5. Matagal-tagal pa. Tagal pa talaga. Kaya siguro nakikita ko yung sarili ko in 5 years, siguro college na. Or high school, siguro. College or high school. Yan, okay. Next! What's your biggest dream right now?
My biggest dream right now is, yun, katulad ng sinabi ko kanina, flight attendant. Yun, flight attendant yung, parang same lang sila nung naunang question, yung first question natin. Pero yung biggest dream ko, yun, ito, meron pa, makatapos sa pag-aaral, makagraduate, yun. And to become a flight attendant. Yun. Okay. Next, who do you trust the most in your life? I trust siguro my family and friends. Ngayon I trust this two, my family and my friends. Yun. Next natin, if you had one day left to live, who would you spend it with? Kung meron lang ako isang araw na mabubuhay, siguro I will spend it in my family. Siguro wag muna yung friends kasi siguro mas importante yung family. Family first, syempre. Pero sila yung first love ko. Uy! Syempre, family first muna bago friends. Sila yung gusto kong makasama if mabubuhay lang ako ng isang araw. Uy, wag naman! Okay. Okay. What's your favorite nickname? Or sino yung Tagalogin ko na kasi English to, mahirapan ako mag-explain. Sino yung nagbigay sa akin ng nickname? Ano ba itong tanong na to? If someone wants to give you a nickname, ano yun? Okay, kung may magbibigay man sa akin ng nickname, siguro Tina. Tawag yun sa akin ng ate ko Tina. Si Ate Det. Tawag niya sa akin Tina kasi in short siya Bitina tapos Tina. Pwede kasi siya Kaya kung may gusto man yung Bitina maging Tina, pwede naman tawagin niyo ako Tina. Pwede naman yun. At saka, naluluglo. Okay. Wait, hanapin ko lang. Okay. Last question na to. Did someone comfort you in your bad days? Yeah. May nag-comfort sa akin. Yung friend ko, friends ko pala kasi ilan sila nun 3 yata Di ko alam pero nakalimutan ko na if ilan sila. Pero yes, may nag-comfort sa akin ng bad days. Ito kasi yun, nag-report kami, may reporting, then parang ang baba nung nakuha naming score kasi parang hindi daw tama yung nagawa namin. Then, na-bad trip ako. Hindi naman ako galit, pero parang nasad lang ako, nalungkot lang ako kasi yun yung nakuha namin na score ang baba. Pero it's okay lang naman kasi naman siya hindi siya PETA naman, activity lang naman, siya, hindi naman siya graded, yun. Pero nakakasad lang kasi yun na nga, diba? Okay. So, yun na yung last question natin. I hope you enjoy our vlog today. So, ayun lang muna. Bye-bye. Love you all. Abang-abang sa mga next vlogs. Bye-bye!